Sa balita naman sa Metro Manila, isang tanker na may kargang hydrochloric acid ang nadisgrasya sa Quirino Avenue sa Maynila. Madaling araw po kahapon ang madisgrasya ang nasabing tanker. Kasunod nito tumagas ang hydrochloric acid na karga nito. Agad namang dumating ang mga bumbero at kinordona ng paligid. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Quirino Avenue. Kaya nagdulot ito ng pagbagal sa daloy ng trapiko. Ayon sa driver ng truck, galing siya sa Canlubang, Laguna at papauwi na sana sa Balagtas, Bulacan para gumarahe. Pagdaan niya sa stoplight, bigla raw kumalas ang truck sa karga nitong tangke. Wala namang nasaktan sa disgrasya o naapektuhan ng kalusugan bunsod ng chemical leak. Ipinasara ng Taguig ang Makati Park and Garden ngayong araw dahil sa kawalan daw ng business permit. Nagpaskil pa sa gate ang mga empleyado ng lungsod kung saan isinaad nitong nasa ilalim ng pangangalaga ng Taguig ang naturang parke. Magtatatlong araw na silang nasa loob ng naturang parke. Wala pa raw silang ligo at inaabutan na lamang ng pagkain ng Makati LGU. Mananatili raw ang grupo doon hanggat wala silang abiso mula sa Makati LGU na pupwede na silang umalis. Ang Makati Park and Garden ay nasa loob ng Barangay West Rembo at Barangay Sembo. Kabilang ito sa 10 Embo barangays na dating saklaw ng Makati pero ngayon ay sakop na ng Taguig City alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman maiwasang mangamba ng ilang residente na may mamuong gulo sa kanilang lugar dahil sa pinag-aagawang parke. Sa ngayon, may mga nakabantay na tauhan ng Philippine National Police at iba pang otoridad mula sa nag-aagawang lungsod sa labas ng parke. Patuloy pong investigasyon ng mga otoridad tungkol sa nangyaring smuggling at pagpaparehistro sa 2 Bugatti luxury vehicles. Nitong nakaraang linggo, kusaring isinuko ng isang through Trang Nguyen ang ikalawang Bugatti Chiron na pinaghahanap ng mga otoridad. February 9 ang makuha ang unang sasakyan sa isang eksklusibong village sa Ayala, Alabang. Nobyembre pa pinaghahanap ng mga otoridad ang nasabing sasakyan. Ang Senado naman nauna nang ipinag-utos ang investigasyon kung paano napuslit papasok ng bansa ang mga nasabing luxury vehicle. Bukod sa smuggled, nagawa pa raw irehistro sa LTO ang mga nasabing sasakyan. Yan nga ay kahit mali-mali ang dokumento, kabilang na po ang ibinayad na buwis. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza, tukoy na nila kung sino-sinong empleyado at kung saang opisina nila sangkot ang pagpaparehistro sa mga sasakyan. Ngayong linggo nila isusumite sa DOTR ang resulta ng investigasyon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.